Welcome back sa ating mga balitang basketball pagkatapos ng trade deadline. Ito, nag-post kagad itong si Giannis ng isang larawan na mayroong kataga sa pelikula mga idol na hindi ako aalis. Nang gulo lamang itong Milwaukee Bucks sa trade deadline. Hindi lang po yung Golden State Warriors ang kanilang ginulo, pati na rin po ang Minnesota, ang Knicks, pati ang Cavaliers. Sa isang revelasyon, inuna ng Golden State Warriors na kunin sana si Jaren Jackson Jr. pero sila'y tumigil dahil kanilang kinausap ang Milwaukee Bucks. Kaagad naman pong tumawag ang Utah Jazz sa Memphis Grizzlies para mag-trade in which hindi po nila tinanggihan. Ngunit mga idol ay hindi po natagumpay ang pag-uusap ng Warriors at ng Milwaukee Bucks kaya bumalik sana itong Golden State kay Jaren Jackson Jr. pero huli na ang lahat. At sila'y napunta na lamang kay Kristaps Porzingis. Pero alam nyo ba na naging blessing in disguise na hindi po natuloy itong si Jaren Jackson Jr. sa Golden State sapagkat maraming kapalit ang trade na ito sa Utah Jazz. Grabe, halos mga idol nangangalahati yung kanilang lineup at marami pang mga draft capital. Kaya imagine mo kung yan ang kadaming mawawala sa Golden State Warriors kaya maapektuhan yung kanilang rotation. Most likely pwede pang maisama si Draymond Green. Kaya sa ngayon okay na ito sapagkat nandyan na si Kristaps Porzingis, hindi pa nawala si Draymond Green. Kung healthy naman si Porzingis, parang star player ang kanyang inilalaro. Kaya ang bottom line dito, okay lang na kahit na hindi na natuloy si Jaren Jackson Jr. Ang mahalaga ay napanatili ng Golden State Warriors itong si Draymond Green na siyang pinaka-importante sa kanilang depensa. Mayroong pagkakalintulad ang Washington Wizards at ang Utah Jazz sa ngayon. Parehong nasa rebuilding mode, ginagamit nila ang kanilang mga young guns, mga young players para sa kanilang future. Pero sa mga nagdaang araw, itong Utah Jazz ay kanilang kinuha itong si Jaren Jackson Jr. Ngayon naman itong Washington Wizards ay kanilang kinuha si Anthony Davis. Sa ngayon, oras na para naman makasabay naman sila sa mga contender na kupunan. Kahit na hindi man yung nasa itaas pero kahit paano ay makakasabay sila sa bandang ibaba. Pagod na rin silang nasa ibaba na lang palagi o nasa kulelat sa standing. Kaya ngayon ay magsusugal sila para naman sa ikabubuti ng kanilang kupunan, sumugal sa mga veterano na makakatulong sa kanila. Parehong mayroong worst record sa ngayon ang Wizards at ang Utah Jazz. Nangangahulugan na pwede pa rin naman silang maka-draft ng high prospect sa draft sa taong ito. Kaso nga lang itong Utah Jazz ay nasa Western Conference. Ang West kasi ay napaka-stack sa mga malalakas na kupunan kaya medyo mahirapan sila. Samantalang ang Washington Wizards naman ay nasa Eastern Conference in which okay ang standing, hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong mabigat ang kompetisyon. So kung magiging healthy lang itong si Anthony Davis, sabayan ng magandang performance ni Trae Young, magkakaroon po ng mas madaling shot ang Wizards kumpara sa Utah Jazz.